Si Padre Gabriele Amorth ay isang kilalang eksorsista at isang espiritual na anak ni Padre Pio. Sa katunayan, siya ay naging punong eksorsista ng Santo Papa sa Vatikano. Ikinalugod niya ang mahigit na 2 dekada ng matalik na pakikipagkaibigan kay Padre Pio, na itinuring niyang espiritual na ama. Isinulat ni Padre Amorth ang librong Padre Pio, Stories and Memories of My Mentor and Friends. Isang libro ng alaala na nag-aalok ng bihira at malapitang sulyap sa buhay at personalidad ni San Pio ng Pietrelcina. Ang aklat ay sumasaklaw sa buhay ni Padre Pio mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagkapari na itinatampok ang kanyang mga pambihirang regalo, ang kanyang karakter bilang mapagbirong Italiano at ang kanyang mga espiritual na laban. Para kay Padre Pio, ang kaaway ay dumating sa lahat ng hugis at sukat. Ibinahagi ni Padre Amorth ang ilang bahagi ng kanyang aklat na naglalarawan kung paano nilabanan ni Padre Pio ang kaaway sa pamamagitan lamang ng pagtupad sa kanyang mga tungkulin bilang isang pari. Dumating ang Diablo para kay Padre Pio sa pangit at nakakakilabot na anyo. Ang aspetong ito ang pag-uukulan natin ng pansin sa episodyong ngayong araw. Kaya manatiling nakatutok at alamin. Ayon kay Padre Amorth, naniniwala siya na ang buhay ni Padre Pio ay naglantad ng isang katotohanan kung saan marami ang hindi naniniwala dahil ito ay kumikilos ng patago. Ito ay isang kakilakilabot na katotohanan na ipinahayag ni San Pablo sa mga sumusunod. Isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanaan ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Efeso, Kapitulo 6, verso 11 hanggang 12. Ang pagkakakilanlan ni San Pablo sa mga demonyo ay napakatumpak dahil tinawag niya sila sa mga pangalan ng kanilang ranggo kung saan sila nabibilang. At kung para sa inyong kaalaman, may 9 na ranggo, no, o tinatawag na koro ng mga anghel. At pinangalanan niya ang ilan. Pinaniwalaan ni Padre Pio Amorth na ito ay isa sa mga misyon ni Padre Pio. Isang malinaw na pakikibaka na para sa kanya ay nakikita niya laban sa tunay at nakatagong kaaway ang kakilakilabot na kaaway ng lahat. Dahil isang eksorsista, maraming beses lalo na sa mga programa sa telebisyon, tinanong si Padre Amorth kung nakakita na ba siya ng demonyo at kung paano niya siya ilalarawan. Sagot niya, ang Diablo, tulad ng lahat ng malang anghel na mundo na kinabibilangan niya, ay isang dalisay na espiritu. Walang katawan, hindi siya nakikita o nailalarawan. Kung nais niyang lumitaw sa isang nakikitang paraan, kailangan niyang gumamit ng isang inisip na anyo na isinakatawan niya batay sa epekto na nais niyang ilabas. Ganon din ang mga anghel. Nang bigyan ng tungkulin ang arkanghel na si Rafael na samahan ang anak ni Tobit, nagbuka siyang isang binata na nakadamit ng manlalakbay. Nakita ni San Francis ng Roma ang kanyang anghel na tagapag-alaga sa anyo ng isang nagniningning na bata. Kaya naman siya ay inilarawan kasama isang maliit na batang lalaki sa tabi niya. Ang ibang mga anghel ay nagpakita sa larawan ng isang makinang na nilalang. Ito ay palaging isang bagay lamang para makapagparamdam at makita sila at hindi ng katotohanan ng kanilang espiritual na pagkatao. Ang Diablo ay sumusunod sa parehong pamantayan. Upang maging kapansin-pansin ang kanyang presensya, gumagamit siya ng isang anyo na tumutugma sa epekto na gusto niyang idulot. Napansin natin kung paanong si Padre Pio mula sa kanyang pagkamusmos
ay regular na nagtamasa ng makalangit na mga pangitain na inakala niyang lahat ay mayroon dito. Ngunit nakakita rin siya ng mga demonyo. Halos palaging nasa ilalim ng mga anyo na kakilakilabot na siya ay napuno ng takot. At sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, patuloy niyang nakita ang mukha ng malupit na kaaway sa ilalim ng iba't ibang anyo na palagi nagpapakita ng kanyang masamang karakter. Bagaman ang nakikitang anyo ay hindi ang kanyang tunay na kalikasan bilang isang dalisay na espiritu. Kadalasan nakikita ng padre ang mga demonyo bilang kasuklam-suklam na nilalang na nagpapahirap sa kanya. Hinahampas pa nga siya ng maingay na kadena na iniiwan siyang bugbog at duguan. Sa ibang pagkakataon, ipinakita nila ang kanilang sarili bilang mga kahindik-hindik na hayop, maingay at nakakatakot. Nagbigay si Padre Pio ng makabuluhang paglalarawan ng mga pagsalakay ng demonyo sa kanyang espiritual na direktor noong siya ay nasa monasteryos sa Benapro, kung saan ipinadala siya ng kanyang mga nakatataas noong 1911, 1911 upang matapos niya ang kanyang pag-aaral at matuto ng sagradong kahusayan sa pagsasalita o pangangaral. Isa ito sa maraming maikli at nakababahalang pananatili niya na natapos sa kanyang pagbabalik sa kanyang katutubong kapaligiran sa Pietrelcina. Sa Benapro na ang panloob na buhay ni Padre Pio ay malinaw na nahayag sa unang pagkakataon sa mga tuntunin ng parehong mga pagsalakay ng demonyo at ng mga kagalakan na madalas na sumunod dito. Kung saan ang padre ay malayang nakikipag-usap sa Panginoon o sa Mahal na Birhen nang hindi napapansin na may isang praile na nararoon at naririnig pala siya. Ang diablo kuminsan ay lumilitaw sa anyo ng isang pangit na itim na pusa o ilang iba pang kasuklam-suklam na hayop. Malinaw na ang kanyang intensyon ay magtanim ng lagim. Sa ibang pagkakataon, nagmumukha siyang hubad na mga kabataang babae na nagtangkang pukawin si Padre Pio sa pamamagitan ng malalaswang sayaw. Malinaw na tinutukso ang batang pari na magkasala laban sa kalinisang puri. Ngunit ang pinakamalaking panganib ay dumating ng sinubukan ng diablo na linlangin si Padre Pio sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga sagradong anyo, tulad ng ating Panginoon, ng Mahal na Birhen, ni San Francisco, o sa anyo ng mga taong may autoridad sa kanya, ang kanyang superior sa monasteryo o ang superior provincial ng ang kanyang espiritual na direktor. Sa mga nabanggit na pagkakataong ito, natutunan ni Padre Pio ang isang tuntunin ng pag-unawa na pagkatapos ay minungkahi niya sa ilan sa kanyang mga espiritual na anak. Paano nga ba masasabi ng isang tao ang pagkakaiba? At narito sabi niya kapag ang Panginoon, ang Mahal na Birhen o ang kanyang anghel na tagapag-alaga ay tunay na nagpapakita, napansin ni Padre Pio na siya ay agad na makakaramdam ng takot, ng pangamba. Ngunit pagkatapos ng aparisyon, siya ay makadarama ng malaking kapayapaan. Kapag sa halip ay ang masamang nilalang ang nagpapakita ng sarili sa ilalim ng sagradong pagpakita, ang padre ay nakadarama ng agarang kagalakan at pakiramdam ng pagkahumaling. Ngunit pagkatapos ay maiiwan siya ng isang mapait na impresyon, isang malaking pakiramdam ng kalungkutan. So kabaliktaran, no? Kapag tunay ang pagpapakita. At sa mga kaluluwang lumapit sa kanya, ano ang nakita ni Padre Pio? Kung minsan ay malinaw niyang nakita sila bilang biktima ni Satanas. Sa ilang pagkakataon, ibinahagi ni Padre Pio sa kinauukulan at sa taong iyon lamang. Dagdag pa ni Padre Amorth na sa tingin niya, normal na hindi niya nakita ang diablo kahit na siya ay nakikipaglaban ng gusto sa kanya. Alam na alam niya ang pangunahing gawain ng diablo kung saan napapailalim tayong lahat ay ang tuksuhin tayo sa kasamaan. Madalas kapag nagkukumpisal, kumukumpas-kumpas ang
si Padre Pio gamit ang kanyang kamay na para bang may itinataboy. Marahil ay nananalangin siya sa Panginoon na palayain ang nagsisisi mula sa mga tukso o mula sa masasamang pag-aasal. Si San Alfonso na isang dalubhasa sa paksang ito ay nagmungkahi na sa ilang mga kaso ang mga kumpesor ay dapat magsagawa ng isang maikling eksorsismo ng demonyo bago magpatuloy sa kumpisal. Pinaniniwalaan ni Padre Amort ng katiyakan na ang pinakamalaking pakikibaka ni Padre Pio laban sa Diablo ay naganap sa pag-aagaw ng mga kaluluwa sa kanya, kapwa sa kumpisal, at noong siya ay nananalangin para sa lahat ng kanyang mga anak. Tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa pambihirang gawain ng Diablo, si Padre Pio ay may espesyal na kapangyarihan at espesyal na panggunawa, tulad ng nakita natin sa napakaraming mga santo. Bagaman hindi siya isang eksorsista at sa makatuwid ay hindi kailanman nagsagawa ng eksorsismo. Maraming beses dinala sa kanya ang mga taong inaakalang sinaniban at magkaiba ang tugon ng padre sa bawat kaso. Masasabing meron siyang partikular na pagkilatis sa pag-alam kung ang isang tao ay handa na para sa pagpapalaya sa Diablo. Isang beses dumating ang isang pari na may kasamang dalawang matitipunong kaibigan na nakahawak sa isang binata na sa sandali ng komunyon ng misa ay karaniwang sumisigaw at namimilipit upang makatakas. Nang makita niya si Padre Pio, nagsimula siyang manginig. Tumingin sa kanya ang padre at sinabi lamang ang isang salita, "Lumayas ka!" Sa mismong sandaling iyon, pinalaya ang binata. Ngunit ang mga agarang pagpapalayang ganito ay bihirang nangyayari. Sa ibang pagkakataon, nagbigay ng payo ang padre sa mga eksorsista na ang mga kasong ipinagkatiwala sa kanila. Ginawa niya ito kay Padre Cipriano mula sa San Severo at kay Padre Candido mula sa Roma. Pinasigla at tinulungan niya ang kanyang kapwa praile na si Padre Tarcisio ng San Giovanni Rotondo na sumulat ng buklet sa aspetong ito ng buhay ni Padre Pio. Palaging sinunod ni Padre Pio ang mga autoridad ng simbahan, kahit na ang halaga ay sukdulang pagdurusa, at palagi niyang iginalang at minahal sila. Ang patuloy na pakikibaka ng kanyang buhay ay laban sa kaaway ng Diyos at ng mga kaluluwa, ang mga demonyo. Kung nakita niya sila sa iba't ibang anyo at binugbog ng mga ito, maaari nating isipin ito ay sinadya bilang isang paalala sa kanilang presensya sa hindi naniniwalang mundo ngayon. Ang mga panlabas na realidad na naranasan at dinanas ni Padre Pio ay isang mababaw na refleksyon ng mga nakatagong katotohanan, ang bigat ng kasalanan na dapat nating labanan lahat. At yan po ang ating istorya ngayong araw na naway naibigan po ninyo at nakapulutan po ninyo ng aral. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga episodyong aming ilalabas sa hinaharap. At kung nais naman po ninyo kaming suportahan, mangyaring lumahok po sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy o mga taga-suportang nagbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon. Ito po kung mga misang ito ay pinagdiriwang sa bansang Pransya. Bilang pasasalamat, padadalhan namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Para sa pagbibigay ng donasyon, maaari po ninyong gawin ito sa pamamagitan ng direct deposit sa aming video account. At maaari rin naman po sa GCash sa pamamagitan ng bank transfer.
At meron din po kami personal na GCash number na sa ilalim ng aking pangalan. Kaya maaari rin po ninyong gamitin ito kung ito po'y mas mainam para sa inyo. Pero mas gusto po namin yung pong GCash via bank transfer kasi diretso na po ito sa aming bank account. Para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org. At kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa angtinignipadipio@gmail.com angtinignipadipio@gmail.com. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang tumutulong at sumusuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoon na gantihan ang inyong kabutihang loob. At hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e